Kakagawa lang ng Europa ng pinakamalaking hakbang militar mula noong Cold War. Isang hakbang na nagkakahalaga ng $50 bilyong na may mga implikasyon na lampas pa sa mga larangan ng digmaan sa Ukraine. Isang hakbang nagdulot ng matinding pagkabigla hanggang sa Moscow, hanggang mismong mesa ni Vladimir Putin at nagpapahiwatig ng isang dramatikong pangmatagalang pagbabago sa estratehiya ng seguridad ng Europa. Habang ang kontinente ay nagsisikap na palakasin ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili laban sa mga susunod na agresyon, kasabay ng pagbawas sa matagal ng pag-asa nito sa walang kapantay na lakas militar ng Amerika. Para sa Rusya, hindi lang ito masamang balita. Pinakamasamang bangungot ng bansa, nagkatotoo na. Bago pag-usapan ang mga epekto, tukuyin muna natin ang totoong nangyari. Ang NATO Summit noong 2026 ay ginanap sa Ankara, Turkey, noong ika-7 hanggang ika-8 ng Hulyo. Dumalo ang maraming pinununang estado, opisyal, NATO Secretary General Mark Rutte, at mga presidente at punong ministro ng mga bansang miyembro at hindi miyembro ng NATO. Isa sa pinakatanyag na nasa listahan ng bisita ay si punong ministro ng Britanya, Sir Keir Starmer, na nagsilbi bilang punong ministro mula 2024. Ngunit inihayag ang kanyang pagbibitiw noong huling bahagi ng Hunyo. Ibig sabihin, ang Ankara Summit na ang huling malaking pagpupulong ng NATO na dadaluhan niya. Malinaw na nagpasya siyang magtapos ng may pasabog. Noong ika-8 ng Hulyo, ibinunyag ni Starmer na pamumunuan ng UK ang bagong inisyatiba ng Europa para paunlarin ang kakayahan sa deep precision strike sa buong kontinente. Sa anunsyo sa website ng pamahalaang Britanya, sinabi ng punong ministro, tiyakong puprotektahan ang UK at mga kaalyado natin para sa kanilang kaligtasan. Dapat tayong magsikap para sa mas matatag na NATO na mas pinangungunahan ng Europa. Nakikipagtulungan ang UK sa mga katuwang para bumuo ng kakayahan na magbibigay sa sandatahang lakas ng kakayahang dumepensa at magpigil libu-libong kilometro mula sa mismong harapan. Ngunit ang inisyatibong ito na pinangungunahan ng UK ay magpapahintulot sa atin na paigtingin ang ating kooperasyon, pagsamahin ang mga kaalyadong Europeo upang matiyak na mananatiling ligtas at protektado ang NATO sa mga darating na taon. Binanggit ng pamahalaang Britaniko na si Starmer ang magtitipon sa mga pinuno mula sa 12 bansang Europeo para talakayin ang detalye ng inisyatibo bago matapos ang summit. Bukod sa UK, ang mga bansang kalahok ay Denmark, Estonia, Finland, Pransya, Alemanya, Netherlands, Norway, Romania, Espanya, Sweden at Turkey. Naglabas sila ng magkasanib na pahayag matapos ang anunsyo ni Starmer na nagsasaad ng hako kaming lalakasan pa ang kakayahan ng alyansa sa pagpigil at depensa. Kinikilala naming kailangan pang palakasin ang aming mga kakayahan sa Deep Precision Strike o DPS. Kaya kinikilala namin ang kailangang mabilis na mamuhunan sa mga kakayahang ito at pabilisin ang pagbili at paghahatid kabilang ang mga inisyatibang multinasyonal. Nagkaisa kaming maglaan ng $56 bilyong para sa DPS sa susunod na 10 taon. Iyan ang pangunahing balita. $50 bilyong na ilalaan lamang para sa deep precision strike capabilities sa loob ng susunod na dekada. Nagsimula na ang pamumuhunan. Naglaan ang UK ng £3 bilyong o higit $4 bilyong para sa sarili nitong long-range fire program. Kasama rito ang £770 milyong o $1 bilyong para sa joint stealth at hypersonic weapons program. Kasama ang Alemanya na layong gumawa ng bagong ground launch missile na may abot na lampas 2,000 kilometro o 1,250 milya. Ang £1.4 bilyong o $1.9 bilyong ay nakalaan din para sa Stratos trilateral na programa kasama ang Italia at Pransya. Layunin nitong gumawa ng kapalit ng Storm Shadow missile na mabisang nagamit ng Ukraine sa digmaan nito laban sa Russia. Dalawa lang ito sa mga halimbawa. Dahil sa kabuuang halaga ng pondo para sa programang ito, dagdag pa ang katotohanan ito ay tatakbo ng 10 taon. Maaari itong magresulta sa pagbuo ng iba't ibang karagdagang sistema ng mga misil na magpapalawak ng husto sa kabuuang arsenal ng Europa at magpapalakas ng malaki sa kanilang kakayahan sa malayuang pag-atake at pagpigil. Madaling makita kung bakit tingin ng Europa na ngayon ang tamang oras para sa ganitong malaking hakbang. Ang pangunahing dahilan ay ang digmaan sa Ukraine. Sa mga dekada matapos ang Cold War, maraming bansang Europeo tulad ng Alemanya at UK ang malaki ang binawas sa gastos sa depensa. Ginawa nila ito dahil naniniwala silang wala nang malalaking digmaan sa Europa. Hindi nila inakalang magkakagera ulit malapit sa kanilang bayan. Kaya gumawa sila ng tila makatuwirang desisyon na bawasan ng paggastos sa depensa. Siyempre, bakit mo nga naman sasayangin ang pera sa paggawa ng mga tangke at pagbabayad ng sweldo ng daan-daang libong sundalo kung parang malabong magkaroon ng digmaan? Tapos dumating ang taong 2022. Sinakop ng Rusya ang Ukraine at ang mga matagal ng paniniwala tungkol sa walang hanggang kapayapaan sa buong kontinente ng Europa ay gumuho na parang marupok na baraha. Naintindihan ng Europa na hindi na pwede baliwalain ang posibilidad ng malaking konbensyonal na digmaan. Dahil dito, lumaki ang gastos sa depensa at sinimulan ang mga bagong inisyatiba sa seguridad sa Europa, pinangunahan ng Polonya at Alemanya. Hindi lang basta tumutugon ng Europa sa digmaan sa Ukraine. Maingat nila itong pinagmamasdan
Tinitingnan kung paano ang Ukraine, isang bansang mas mababa kaysa Russia sa lahat ng pangunahing sukatan ng militar, ay matagumpay nitong naipagtatanggol ang sarili habang natututo ang Europa ng mahahalagang aral, lalo na tungkol sa kahalagahan ng malalayuang tumpak na pag-atake. Gumamit ang puwersa ng Kiev ng mga malalayuang drone at misil para maghasik ng matinding pinsala sa mga sinakop na teritoryo at maging sa kaibuturan ng mga rehiyon ng Russia. Sirain ang mga sentrong logistika, putulin ang mga linya ng supply, pasabugin ang mga imbakan ng bala, at atakihin ang mga command center, mga pabrika militar, paliparan at refinery ng langis. Napatunayan na ito ang isa sa pinaka-epektibong taktika ng Ukraine sa pagpihit ng takbo ng labanan at pagdulot ng pinakamaraming pinsala sa kalaban sa maikling panahon. Kung sakaling lumawa pa ang digmaan lampas sa mga hangganan ng Ukraine at umabot sa mga bansa tulad ng Poland o mga bansang Baltiko, kailangang sundan ng natitirang bahagi ng Europa ang halimbawa ng Kiev gamit ang matalino at episyenteng paggamit ng mga malalayuang tumpak na sandata para tamaan ang Russia kung saan ito pinakamasasaktan. Isa pang malinaw na dahilan ng Europa sa paggawa ng deep strike weapons ay konektado sa Estados Unidos. Estados Unidos ang pinakamalakas na military superpower sa mundo. At kahit na may 32 ban sa NATO, matagal ng Estados Unidos ang nagbibigay ng karamihan sa lakas ng alyansa. Malaki ang pagdepende ng mga bansang Europeo sa US, hindi lang sa proteksyon at mga garantiyang pansiguridad, pati sa aktwal na kagamitang militar, lalo na sa mga sopistikadong teknolohiyang militar na kailangan sa makabagong digmaan, satellite, software at advanced fighter jets. Sa loob ng maraming taon, halos wala ng ibang pagpipilian ang Europa, kundi bumili mula sa Amerika. Ibig sabihin, kung magkaroon ng digmaan na sangkot isang bansang kasapi ng NATO, hindi lang sila aasa sa hukbong Amerikano para protektahan sila. Gagamitin din nila ang armas at kagamitan mula Amerika sa sarili nilang militar. Sa maraming paraan, ito ay hindi malusog at hindi napapanatiling pagdepende. At sa mga nakaraang taon, napilitan ng Europa na suriin muli ang pagdepende nito. Sa pamumuno ni Pangulong Donald Trump, inimok ng US ang mga bansang NATO sa Europa na dagdagan ng pondo para sa kanilang militar. Lahat ng miyembro ng alyansa ay pumayag na maglaan ng 5% ng GDP sa depensa at seguridad pagsapit ng 2035. Sinikap ng mga lider ng Europa na iba-ibahin ang pamumuhunan, gaya ng pagbili ng Poland ng mga tangking K2 mula Timog, Korea, habang pinalalakas ang lokal na industriya ng depensa at nagsusulong ng mga bagong proyekto kasama ang kanilang mga kapitbahay. Dito pumapasok ang $50 bilyong na Deep Strike Initiative, ang pinakamalaki at pinakamahusay na halimbawa nito sa ngayon. Ang Europa ay nagkakaisa sa pagpapalakas ng sariling kakayahan at hindi na masyadong umaasa sa US. Hindi ibig sabihin nito na pinuputol ng Europa ang ugnayan nila sa Amerika o balak nilang itigil ang pamumuhunan sa mga kagamitang militar ng US. Ito ay tungkol sa pagiging hindi palaasa at mas handang ipaglaban ang kanilang interes. Malinaw din itong mensahe sa Moscow. Ayon kay Yvette Cooper, kalihim na ugnayang panlabas ng UK dahil sa kakayahan sa malayong tumpak na pag-atake, kayang tamaan ng UK at mga kaalyado ang mahalagang target militar at mga sistemang lohistikal na nagpapatakbo sa mga hukbo. Mapipigilan natin ang mananakop at mapapalakas ang seguridad. Sangkara, malinaw nating sinasabi kay Pangulong Putin, mas malakas, mas Europeo at handang ipagtanggol ng NATO ang ating mga mamamayan laban sa pangmatagalang banta mula kay Putin at sa Estadong Ruso. Ngayon, matagal nang may chismis na balak ni Putin na ituon ang kanyang pakay ng lampas pa sa Ukraine at maglunsad ng mas malaking pag-atake sa ibang bahagi ng Europa sa inaharap. Ang anunsyong ito ay maaring dahilan para ipagpaliban ang mga plano ng walang takdang panahon. Bago namin ipaliwanag kung bakit, ito ang dahilan ng aming palabas militar. Ipapaliwanag dito kung paano gumagalaw ang kapangyarihan. Kung bago ka, mag-subscribe para updated ka sa susunod na kaganapan. Tiyak na nag-alala ang Kremlin sa anunsyo ng UK. Pero ang dapat talagang ikabahala ni Putin ay ang binanggit na mga bagong stealth at hypersonic na sandata na abot sa mahigit 2,000 kilometro. Hanggang ngayon, hirap pa rin ang mga pinakamahusay na misil ng Europa sa parehong problema. Limitadong abot. Halimbawa, ang Storm Shadow ay kayang tumama sa target hanggang 550 kilometro. 342 milya ang layo. Ang Taurus, Kep 350 ay may katulad na pinakamalayong abot na nasa 500 kilometro o 310 milya. Samantala, ang MBDA Meteor kayang maglakbay ng 200 kilometro o 120 milya mula sa lugar ng paglulunsad. Mga advanced na missile ito na may sariling katangian at benepisyo, ngunit limitado ang gamit dahil sa abot lang ng kanilang mararating sa isang posibleng digmaan kontra Rusya. Limitado lang magagamit ang ganitong sandata. Hindi magiging posible halimbawa para sa Europa na paputukan ang mga sentrong lohistikal at militar na infrastruktura sa malalalim na bahagi ng mga rehiyon ng Rusya gamit lamang ang mga Storm Shadow at Taurus na mga misil. Kapag nagbungma na ang bagong programang ito, magbabago ang lahat. Kapag may magagamit ng hypersonic na long-range na missile, maaring pumasok sa abot ng Europa ang napakaraming bagong target. Kasama sa mga target, ang mga command center ng Rusya, base ng Impapawid,
transport network, pasilidad ng paggawa ng militar, at estratehikong asset gaya ng bomber flip at depensa sa himpapawid. Dahil mga precision weapon ito na may mataas na katumpakan at maliit na margin of error, posible para sa mga bansa ng NATO sa Europa na maglunsad ng misil mula Poland, Romania o Baltic States patungo sa mga target sa buong kanlurang Rusya. Mabilis na mabubura ang mga asset at infrastruktura ng kalaban sa isang iglap. Kung iisipin natin ang isang haka-hakang pagsalakay sa Baltic, halimbawa kung saan tatawid ang mga puwersa ng Rusya sa hangganan papuntang Estonia o Latvia, magkakaroon ang Europa ng mga sandatang kailangan nito. Hindi lang para ipagtanggol ang mga lugar na yon, layuning guluhin ang lohistika ng Rusya at parusahan ang agresyon ni Putin. Maaari nitong targetin ang mga ruta ng supply, lugar ng pagtitipon ng pwersa, imbakan ng bala, at punong himpilan na malayo sa harap na magpapahirap at magpapamahal sa Rusya na ipagpatuloy ang labanan. Halimbawa, kung hindi na magamit ang mga sentro ng riles, sira ang tulay at nasunog ang paliparan. Mas mahihirapan ang Kremlin maglipat ng tropa, armas, bala, pagkain at gasolina sa harapan. Dahil dito, mas mahirap para sa hukbo ng bansa sumulong at mas madali para sa mga sinakop na bansa ipagtanggol ang sarili. Dahil lubhang nakadepende ang modernong digmaan sa lohistika, ang ganitong tuloy-tuloy na pag-atake ay maaring magpilit sa Rusya na talikuran na ng tuluyan ang digmaan at bawiin ang mga puwersa nito. Pero hindi naman kailangang umabot doon. Dahil posibleng ang pangunahing gamit ng mga bagong European missile ay hindi para bombahin ang mga airbase o pasabugin ang mga linya ng supply. Ito ay tungkol sa pagpigil. Pwedeng hindi na kailangan ng Europa magpakawala ng missile. Ang simpleng pagkakaroon ng mga ito ay maaring sapat na upang hadlangan ang Russia sa paggawa ng anumang kilos ng agresyon laban sa alyansang NATO o sa European Union. Sa mahabang panahon, matagal nang makapangyarihan si Putin. Ginugol niya ng maraming taon at trilyong rubles sa pagbuo ng isa sa pinakamalalaking hukbo, habang ang mga bansang Europeo ay inuun ang kanilang pondo sa ibang bagay. Patuloy ang Rusya sa paggastos ng napakalaking halaga ng pera sa tangke, misil at drone, habang binibenta ng Europa ang lumang tangke at armored vehicles sa mga umuusbong na bansa. Matagal nang iniipon ng Rusya ang mga kagamitang militar nito mula pa sa panahon ng Soviet sa malalaking bodega. Habang humina ang militar ng Europa, lalong lumakas ang Rusya. Kailangang harapin pa rin ni Putin ang banta ng aksyon ng US kung atakihin niya ang NATO. Pero alam niyang mahihirapan ang Europa na ipagtanggol ang sarili nito kung nag-iisa lang. Isa ito sa mga dahilan kaya kumalat ang chismis at ulat nitong mga taon tungkol sa planong pag-atake ng leader ng Kremlin sa Baltics o iba pang bansang Europeo gaya ng Finland o Poland. Ang tanging tunay na panghadlang na maituturo ng Europa ay ang Amerika, dahil ang kanilang mga hukbo ay magkakahiwalay at kulang sa pondo. Buti na lang, nagsisimula na itong magbago. Kung ang 12 bansa na kasali sa bagong inisyatibong ito ay makakatupad sa kanilang 10 taong deadline o mas mapapabilis pa ang kanilang pagsisikap na makagawa ng mga bagong misil sa susunod na 5 o 6 na taon, kaya na nilang ipagtanggol ang soberanya at pigilan ang agresyon ng Rusya mag-isa. Kung alam ni Putin na may napakalaking impact ng malayuang misil sa Europa na handang durugin ang kanyang lohistika, punong himpilan at depensa sa himpapawid kahit kailan, ang posibilidad ng pagsalakay sa Europa ay biglang nagiging hindi na kaakit-akit. Tulad ng sabi ni Dan Jarvis, kalihim ng depensa ng UK. Gumagawa tayo ng mga sandata ng hinaharap upang mapanatiling ligtas ang UK at NATO sa mga darating na dekada na sinusuportahan ng bilyon-bilyong libra at sa pakikipagtulungan sa pinakamalalapit nating mga kaalyado sa Europa. Ang bago nating hanay ng mga sandatang pangmalayuang presisyong pag-atake ay magbibigay sa ating mga puwersa ng kakayahang tamaan ang mga target na daan-daang kilometro ang layo ng may mataas na katumpakan, na magpapalakas sa NATO at magpapahina ng loob sa ating mga kalaban. At hindi lang ito tungkol sa mga sandatang pangpresisyong pag-atake, dahil mas marami, mas malaki pa ang ginagawa ng Europa kaysa sa paggawa lang ng ilang bagong misil. Nagpatupad dito ng mga hakbang para palakasin ang depensa, gawing mas Europeo ang NATO at bawasan ang pag-asa sa Estados Unidos. Kasama ang mga inisyatibong ito sa mas malawak na proyektong Readiness 2030 ng European Commission. Layunin ng proyektong ito na makamit ng Europa ang kahandaang militar at kasarinlan pagsapit ng 2030. Napaka-ambisyoso nito. At may mga eksperto nang nagbabala na baka masyadong maaga ang 2030 na deadline para makamit ng Europa ang tunay na autonomya. Ang ulat na Sparta 2.0 halimbawa na inilatala ng Kiel Institute for the World Economy, binanggit na kailangan ng halos kalahating trilyong dolyar bukod pa sa pondong inilaan ng Europa sa mga proyektong pangdepensa para matugunan ang 10 pangunahing kakulangan sa militar ng kontinente ngayon. Isa sa mga kadyat na kailangang tugunan ay ang kakulangan sa command and control, dahil wala pang sariling sistema ang Europa na katulad ng Palantir na mahalaga sa modernong operasyong militar. Isa pang kakulangan ay ang kawalan ng kakayahan ng kontinente na gumawa ng mga autonomous na sistema sa malakihang produksyon. Hindi lang basta bumibili ng libu-libong drone, kundi ang kakayahang makagawa ng milyon-milyon nito bawat taon. Mayroon ding ilang mga kakulangan na may kinalaman sa air defense, dahil ang produksyon, bala at mga stock sa kategoryang ito ay seryosong kulang sa buong Europa. Marami pang dapat gawin ang kontinente sa military cloud, combat AI, strategic transport at electronic warfare. Ang sobrang pag-asa sa Tomahawk at JASSM missiles ng Amerika
ay nagpapakita ng kakulangan ng Europa sa precision deep strike capabilities. Ngunit ito ay tinutugunan na ng bagong 50.66 na bilyong dolyar na inisyatiba. At ilan pa sa mga nabanggit na isyu kanina ay aktibong tinutugunan na rin. May mga bansa na gumagawa ng bagong air defense system habang ang iba ay nagsasaliksik ng teknolohiya sa reconnaissance satellite, surveillance at command and control integration. Hinimok ng mga may akda ng Sparta, 2.0, ang mga bansa na magtatag ng matatag na nangunggunang mga koalisyong nakaayon sa kanilang partikular na lakas. Maaring manguna ang Pransya, Polonia at UK sa estratehikong programa, long-range conventional na kakayahan at pag-uusap sa nuclear policy. Habang magfo-focus ang mga bansa sa hilagang Europa at Baltiko sa seguridad sa dagat at electronic warfare, maaring manguna ang Alemanya sa air defense at mga teknolohiyang kontra-drone. Binanggit din ng pag-aaral na kahit na tila napakalaki ng mga hamon na kinakaharap ng Europa, wala sa mga ito ang hindi kayang lampasan at hindi rin kinakailangang abutin ng maraming taon bago maresolba. Ang malinaw na patunay niyan ay makikita sa Ukraine. Sinimulan nito ang digmaan laban sa Rusya na may mahinang militar, maliit na budget sa depensa at industriyang pangdepensa na mas nakatuon sa pag-export sa ibang bansa kaysa sa pagpapatibay sa sarili nito. Pagkalipas ng ilang taon, naging military superpower ang Ukraine sa Europa. Kaya nilang tapatan ng Rusya, malaki ang pag-unlad ng kanilang industriya ng depensa at nangungguna sila sa drone warfare sa buong mundo. At ngayon, gumagawa na sila ng marami sa kanilang sariling depensa at mga sistema ng armas. Kabilang na ang mga long-range missile tulad ng Long Neptune at Flamingo. Gumawa pa nga ang Ukraine ng sarili nitong Palantir style na cloud-based situational awareness at battlefield management system, Delta, sa loob ng 18 buwan lang. Kinikilala na ngayon bilang isa sa pinakamagagandang sistema ng ganitong uri sa labas ng Estados Unidos. Kung kaya ng bansang may limitadong pondo, gawin lahat ng iyon sa wala pang 5 taon. Hindi natin alam gaano kalaki ang progreso ng Europa kung pagsasamahin nila ang talino, kapital, at yaman gamit ang natutunan sa digmaan sa Ukraine at paggawa ng mga kinakailangang pagbabago upang maiwasan na mangyari ulit ang parehong bagay sa hinaharap. Kaya bagamat abutin ng 10 taon ang bagong plano sa missile, posibleng magbago na ang Europa sa loob ng 5 taon habang pinalalakas ng kontinente ang depensa at pagpigil. Sa madaling salita, kung talagang may plano si Putin para sa pag-atake sa Baltics o pananako sa Poland, anuman ang pagkakataon na meron siya noon ay malapit ng tuluyang magsara. Hindi lang mga bansang Europeo ang miyembro ng NATO na nagpapalakas ng depensa. Alamin din kung paano pinapalakas ng Canada ang kanilang militar sa bidyong ito. Kung gusto mong malaman ang sitwasyon sa digmaan ng Russia at Ukraine, panoorin ang bidyong ito tungkol sa kamakailang pag-atake ng Ukraine sa malaking oil refinery ng Russia. At sa huli, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para sa mas marami pang maiinit na balita at makabuluhang pagsusuri tungkol sa mga pinakabagong usaping militar mula sa iba't ibang panig ng mundo.